Nagsisimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Manay, isang byuda na kasalukuyang may relasyon kay Ronald, isang empleyado sa kumpanyang pag-aari ng dating asawa ni Manay. Isang araw matapos nilang maglaro ng futsal sa bodega ng pagpapadala ng export-import na pagmamay-ari ng dating asawa ni Manay, nag-propose si Ronald kay Manay, labis na naantig at masaya. Tinanggap ni Manay ang alok ni Ronald na may kasamang pagbibigay ng singsing. Pagkaraan ng ilang panahon, nagdaos sila ng kasal na dinaluhan ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan, kabilang sa mga panauhin si Jessie, matalik na kaibigan ni Manette, na bumati sa kanyang kasal kay Ronald. Nagulat si Jessie dahil isang taon pa lamang ang nakalipas nang dumalo siya sa kasal ni Manette sa dating asawa nito at ngayon ay ikinasal na naman si Manette kay Ronald. Habang nagaganap ang kasalan, may nakita si Manette na isang babae na tila ayaw pumasok sa selebrasyon at sumilip lamang mula sa labas bago tuluyang umalis. Dahil sa pag-uusisa, nagmamadaling lumabas si Manette upang habulin ang babae ngunit nawala na ito. Nakaramdam si Manette na may kakaiba at ikinwento niya ang nangyari kay Ronald. Sinasabing may nakita siyang babaeng nakatayo sa harap ngunit biglang nawala. Si Manette ang may-ari ng kumpanyang ekspedisyon ng export-import. Naminana niya mula sa kanyang yumaong asawa. Pagkatapos ng kasal, itinalaga ni Manay ang bago niyang asawa na si Ronald bilang ingat-yaman sa kanyang kumpanya. Ipinahayag ni Manay ang pagtatalagang ito sa harap ng lahat ng empleyado, na nagpapakita ng buong tiwala niya kay Ronald sa pamamahala ng pananalapi ng kumpanya. Nakaramdam ng karangalan si Ronald sa responsibilidad na ito at nangakong magsisikap para sa ikauunlad ng kanilang kumpanya. Isang araw, nakita ni Manay ang isang babae na nakilala niyang siya ring babaeng nakita niya sa kasalan ngunit hindi pumasok. Naalala ang pangyayaring yon, nilapitan ni Manay ang babae at tinanong ang pakay nito noon. Ang babaeng nagngangalang Elisa ay maikling sumagot na nais lamang niyang makipag-usap kay Ronald. Ngunit bago pa makapagtanong si Manay ng mas malalim, biglang nawala ng malay si Elisa sa kanyang harapan. Agad na inutusan ni Manay ang kanyang mga tauhan na dalhin si Elisa sa loob ng bahay upang mabigyan ng lunas. Ipinahayag ng doktor na buntis si Elisa. Nang tanungin ni Manay ang dahilan kung bakit nais makipag-usap ni Elisa kay Ronald, biglang dumating si Ronald at inilahad ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Elisa ay kanyang anak sa dugo. Nabigla si Manay sa pag-amin na ito. Dahil kailanman ay hindi sinabi ni Ronald na may anak siyang kasing laki na ni Elisa, agad humingi ng tawad si Ronald kay Elisa dahil hindi siya naging tapat noon. Natakot daw siyang mawala si Manette kapag nalaman nito ang katotohanan. Naawa si Manette kay Elisa at inalok itong tumira sa kanilang bahay, lalo na't buntis si Elisa. Pagkatapos, tinanong ni Manette kung sino ang ama ng batang dinadala ni Elisa. Ipinaliwanag ni Ronald na tumakas ang lalaki at iniwan si Elisa. Dati raw silang nagsasama sa iisang apartment. Sinikap ni Manette na aliwin si Elisa at tanggapin ang presensya nito bilang bahagi ng kanilang pamilya. Nakaramdam ng hiya si Ronald dahil sa pakiramdam niyang nakadagdag siya ng pasanin kay Manette sa pagtanggap kay Elisa na hindi naman niya kadugo. Sinabi ni Manette na nais lamang niyang gawin ang makabubuti para kay Ronald dahil mahal na mahal niya ito. Ipinahayag niya na handa siyang gawin ang lahat para sa kapakanan ni Ronald. Ngunit hiniling niyang mangako ito na hindi na siya magtatago ng anumang bagay sa kanya. Upang magbago ng mood, napagdesisyonan nilang maglaro ng futsal, isang aktibidad na madalas nilang gawin ng magkasama. Isang araw, binalak nina Elisa at Ronald na pumunta sa obstetrician para sa check-up habang kailangang pumasok ni Manette sa opisina. Nagpaalam si Ronald kay Manette at sinabing sasamahan niya si Elisa sa doktor. Sa opisina, ikinwento ni Manette ang sitwasyon sa bahay kay Jessie, kabilang ang katotohanang may anak na pala si Ronald na nasa hustong gulang at kasalukuyang buntis. Sinisi ni Jessie si Manette dahil hindi raw niya masyadong sinuri ang background ni Ronald bago sila ikinasal. Inamin ni Manette na sinuri niya ang social media ni Ronald ngunit wala siyang nakitang kahit isang post tungkol kay Elisa. Iminungkahi ni Jessie na magsiyasat pa si Manette tungkol sa nakaraan ni Ronald at inalok ang kanyang tulong. Nag-aalala si Jessie na baka masaktan si Manette kung may mga lihim pa si Ronald. Isang gabi, nang umuwi si Ronald matapos uminom kasama ang kanyang mga kaibigan, hinarap siya ni Manette ng galit. Pinagalitan niya si Ronald dahil mula nang ikasal sila, madalas itong gumastos para sa kasiyahan na nagdulot ng maraming utang sa credit card. Ipinakita ni Manay ang ebidensya ng mga singil mula sa bangko na nagpapakita ng malaking gastos dahil sa mga bisyo ni Ronald. Ipinagtanggol ni Ronald ang sarili at sinabing pera niya yun at may karapatan siyang gamitin yun ayon sa gusto niya. Ngunit iginiit ni Manay na kailangan kontrolin ni Ronald ang kanyang paggastos dahil kung hindi, haharap sila sa seryosong problema sa pananalapi. Naiinis siya sa marangyang pamumuhay ni Ronald at nag-aalala rin siyang ang perang ginagastos nito.
ay maaaring nagmumula sa pondo ng kumpanya. Sa isang pagkakataon, pinagalitan ni Ronald si Elisa dahil lamang gusto nitong lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit ipinagbawal ito ni Ronald. Lalong lumala ang ugali ni Ronald at madalas na itong umuuwi na lasing. Ikinwento ni Elisa kay Manette na marami pang bagay tungkol kay Ronald ang hindi niya alam, lalo na ang pagiging mainitin ng ulo nito. Inamin ni Elisa na sanay na siya sa ugali ng kanyang ama dahil hindi niya kailanman naranasan ang pagmamahal mula rito. Matapos mamatay ang kanyang ina, palagi niyang naramdaman na siya ang pinagbubuntungan ng galit ni Ronald. Ikinwento rin ni Elisa ang plano niyang hanapin ang kanyang nobyo upang panagutin ito sa kanyang ginawa. Naramdaman ni Manny ang awa kay Elisa at napagtanto niyang mabuti itong tao na hindi karapat-dapat tratuhin ng masama ng sinuman. Habang nag-uusap sila, biglang nakaramdam si Elisa ng matinding emosyon. Hinawakan niya ang mukha ni Manny at nagbigay ng isang sorpresa na nauwi sa isang gawain ng relasyon ng kapwa babae. Nang subukang tawagan ni Manny si Ronald na hindi pa rin umuuwi, tinanong siya ni Elisa kung bakit hinahanap pa niya ang kanyang ama. Samantalang ang kailangan niya ay narito na. Patungkol sa kanyang sarili, sinubukan ni Elisa na akitin si Manny. Ngunit dahil sa galit ay pinagalitan siya ni Manny. Lalong tumindi ang tensyon nang biglang umuwi si Ronald at humingi ng tawad dahil hindi siya nakauwi kagabi. Lalong nalito si Manny sa sitwasyon. Sa isang banda, naaawa siya kay Elisa na dumanas ng maraming paghihirap sa buhay. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Manny ay naipit siya sa isang masalimuot na relasyon kay Ronald at ngayon ay kasama na rin si Elisa. Dahil sa pagkakasala, sinikap ni Ronald na kumbinsihin si Manny na magbabago siya. Isang gabi, nang magising si Manette mula sa kanyang pagtulog, hindi niya nakita si Ronald sa tabi niya. Dahil sa pag-uusisa kung saan pumunta ang kanyang asawa, hinanap siya ni Manette. Nakaramdam siya ng kakaibang tunog mula sa bodega ng kanilang bahay. Nang lapitan niya ang pinanggagalingan ng tunog, labis siyang nagulat nang makita sina Ronald at Elisa na naglalaro ng sekswal. Labis siyang nagalit at nalito dahil dati nang sinabi ni Ronald na anak niya si Elisa. Hindi maunawaan ni Manny kung paano nagawa ni Ronald ang isang bagay na tila hindi nararapat sa kanyang sariling anak. Kinabukasan, ikinwento ni Manette ang nangyari kay Jessie. Labis siyang nabigla at nadismaya sa kanyang nasaksihan kagabi. Si Jessie, na mula pa sa simula ay may hinala na kay Ronald, ay nagsagawa pala ng mas malalim na investigasyon. Ibinigay ni Jessie ang isang dokumento kay Manette na naglalantad na si Elisa ay hindi pala tunay na anak ni Ronald. Batay sa dokumento, ang tunay na ama ni Elisa ay isang lalaking nagngangalang Sermenta at hindi si Ronald. Lumabas na tumakas si Elisa mula sa bahay ng kanyang mga magulang at tumira kasama si Ronald bilang kanyang kasintahan. Labis na nadurog si Manette at nakaramdam ng pagtataksil ni Ronald. Lalo na nang malaman niyang matagal na pala siyang niloloko. Bagamat nais niyang maniwala sa mabuting panig ni Ronald, masyadong matibay ang ebidensyang ibinigay ni Jessie upang balewalain. Nangako si Jessie na tutulungan si Manette na harapin ang sitwasyon at makahanap ng solusyon sa kanyang problema. Isang araw, sinuri ni Manny ang nakatagong kamera sa loob ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ito ng maayos. Nang panuorin ni Manny ang mga recording, narinig at nakita niya ang pag-uusap ni Ronald at Elisa na nagbunyag ng kanilang plano. Sa video, pinag-usapan nila ang kanilang agarang pangangailangan sa pera at nabunyag na mag-asawa sina Ronald at Elisa at hindi mag-ama. Pinagsabuatan nila si Manny upang makakuha ng pera mula sa kanya sa pamamagitan ng pagpapanggap na anak ni Ronald si Elisa. Nang maunawaan ang kanilang katusuhan, nagpasya si Manette na gumanti. Nagpadala si Manette ng mensahe kay Elisa na may naghihintay para sa kanya sa bodega. Nang pumunta si Elisa upang buksan ang regalo, nagulat siya nang biglang lumitaw si Manette. Sinabi ni Manette na may inihanda siyang sorpresa. At inanyayahan si Elisa na sumama sa leksyon ng biolin. Gayunpaman, hiniling ni Manette na atali ni Elisa ang kanyang mga kamay sa likod ng upuan upang makapagpatugtog siya ng biolin ng malaya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Ronald at nasaksihan ang kakaibang tanawin. Agad sumigaw si Manette ng saklolo at inakusahan si Elisa na sinasaktan siya. Sa bugso ng galit, hindi sinasadyang itinulak ni Ronald si Elisa, na nagpakita ng kanyang kawalan ng kontrol sa emosyon. Sinamantala ni Manny ang sandaling yun upang ibunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Ronald at Elisa. Ipinaliwanag niya na alam na niya ang kanilang panlilinlang at bilang ganti ay iniulat na niya ang lahat sa pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Ronald upang panagutin sa kanyang mga ginawa sa himpilan ng pulisya. Matapos ang pangyayaring yun, nakaramdam ng ginhawa at pasasalamat si Manette sa suporta ng kanyang kaibigang si Jessie.
Sa pagdaan ng pagsubok, napagtanto ni Manette na ang kanyang damdamin para kay Jessie ay lumalim na higit pa sa pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng kwento, magkasamang ginugol ni Manette at Jessie ang kanilang oras, pinatitibay ang kanilang ugnayan, naglaro pa sila ng futsal ng magkasama bilang patunay na mas maayos na ngayon ang buhay ni Manette. At mas masaya siya kasama si Jessie, ang taong laging nasa kanyang tabi, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.